Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. So after niyong ma-view ang video na to, magiging pro na kayo sa social media. Ito yung mga strategies na ginagawa ng mga top SMM para maka-generate talaga ng malaking ROI sa clients nila, hindi lang views. First point natin guys is yung pag-generate ng sales. So as a beginner guys, kailangan yung malaman na sobrang iba ang strategy kung let's say ang client nyo ay online store na nagbebenta ng produkto na less than 500 pesos versus product na let's say 2,000 pesos. And sobrang iba din ang strategy. Let's say ang client nyo ay service-based. Ito yung mga professional services like mga agency. Like for example, yung starting nila na service is $1,000 yung price. So sa iba't ibang price point na to ay iba't iba ang strategy. So i-generalize ko lang muna ha kasi di ko gustong ma-overwhelm kayo. Kung cheaper ang product, one post lang, possible maka-convert na yan, meaning magkaka-sales na kayo. Pero pag mahal, I need ng maraming post, maraming views, maraming clicks, at hindi pa to kasama guys yung different levels ng awareness at different buyer type. So explain ko yan later. So yun, the cheaper the product is one post lang, pwede na kayong makabenta, pero kung mas mahal, mag-expect kayo na maraming posts, kailangan ng mas maraming views at clicks. Next, i-discuss natin yung starving crowd. So related pa rin to sa previous point ko. For example, yung client mo is sobrang daming competition. Mahirapan kang makabenta versus sa mga niche na konti lang ang competition. Pero hindi rin to ganun kadali. Kasi minsan guys, konti lang yung competition kasi wala rin masyadong demand. So to simplify lang guys, tong starving crowd ay isa sa pinakamagandang strategy para madaling mag-grow at makabenta. At madali nyo tong ma-identify kasi ito sila usually yung bago. For example, bagong topic. Let's say ikaw yung naging unang content creator about sa AI, about sa ChatGPT. Pero ako, yung channel mo is nag-boom na talaga ngayon. Di lang to sa AI guys ha, anything na bago. So if na-notice nyo pag mayroong bagong trend, bagong topic, nakikisali talaga yung mga content creators. Kasi konti lang talaga yung competition dyan. So pag bago pa, masok kayo agad. So third guys is communication is key. Example sa unang point ko na pag-generate ng sales, kailangan mo tong mag-communicate upfront at very clear dapat sa client mo yung expectations. Dapat meron kayong maayos na discovery call para malaman mo talaga kung fit siya sa'yo. Tapos meron onboarding para mag-get to know mo talaga ang client at ang business niya at makaset ng clear expectations. At eto guys is very important. Need mong maging advocate sa sarili mo. Sobrang madaling ma-down sa results ng social media. Lalo na low views, walang results. So wag kang ganon. Dapat ipakita mo ang value ng work mo. No negative language. Kasi marami namang ways para i-communicate mo yung results, yung process mo. Huwag mo haluan ng negative language. So, bottom line guys, sa meeting nyo, ay gumawa ka ng agenda and always mo ipakita ang value ng work mo. So, fourth guys is research, research, research. So, sa simula pa lang, ay ideally na research nyo na ang niche ng client nyo para yung mga post at videos nyo ay intentional. Hindi yung mga random trip nyo lang na videos. For example, may na-scrollan kayo tapos feeling nyo maganda, yun i-post nyo. Intentional lahat. For example, for the month of November, so next month pa yun, di ba? Dapat planado na lahat. Meron na kayong content calendar, na-plot nyo na to sa tools, like Metricool, highly recommended guys. Kasi guys, sobrang daming videos na may data kung magwo-work ba siya. So, hindi nyo na kailangang ma-stress. So, to simplify guys, let's say Instagram. Mag-check kayo ng accounts ng competitors nyo at maghanap ng mga outlier videos. Let's say, yung followers nila ay 10,000 followers, pero meron silang mga videos na 100,000 views. Outlier na yon. At i-note nyo yon. And ideally guys ha, yung mga recent videos lang yung i-note nyo. Kasi always nag-change yung algorithm. Yung mga, for example, like more than 1 year ago, 2 years ago. Ideally, wag na yon. Pero if na-notice nyo na, for example, paulit-ulit talaga na nag-work yung type na video na yon, is pwede na rin. Pwede nyo siyang i-try. So last guys is merong iba't ibang klaseng buyer. Merong analytical, merong amiable, merong expressive, at merong driver buyer. So 4 buyer types. So yung mga analytical buyer, ito yung mahilig ng mga videos na nagdi-discuss ng details, ng benefits, in depth. Ito rin yung mga mahilig mag-compare sa competitors. Basically, need nila ng data para ma-push silang bumili. So yung amiable buyer is ito yung need muna nilang mag-trust sa'yo. Yung feeling nila na naiintindihan mo sila. Next, yung expressive buyer ay ito yung mga mahilig sa story, yung mga relatable content, yung mga merong transformation. And last, yung mga driver buyer, ito yung mga mahilig sa direct to the point,
ito yung nagre-respond sa mga malalaking discount, yung nakikita nila agad yung benefit. For example, yung sa malaking discount or merong malaking convenience para sa kanila, nagre-respond sila sa mga ganyan. So yun siya guys, 5 important tips para maging pro kayo sa social media. Kahit anong year pa, 2025 ngayon, 2026. So kahit anong year pa guys, itong mga tips na to is foundational to. So mag-work to kahit anong year pa yan. And kung marami kayong natutunan sa video na to, please don't forget to show your support by giving a like, comment, and share. And of course guys, please subscribe kasi ang purpose ng channel na to ay para matulungan ang mga kababayan natin na magkaroon ng mas magandang career at mas magandang buhay. So thanks for watching guys, and don't forget to keep learning and taking action. Bye!